Alright, narito tayo sa pulo. Yung mga kasama natin, shoutout sa mga kasama natin. Tayo po sa bagong adventure natin. Tapos si Jebs TV na malupit. Ayan yung gamit naming bangka. Alright, welcome back po sa mga madam at mga sir na nanonood ngayon. Medyo matagal-tagal rin tayong hindi nakapag-upload, kaya ngayon panoorin natin yung ating spearfishing adventure. Ayan, dito white sand itong pamamanahan natin ngayon. Ang gamit natin ngayon na diving flashlight ay Workos DL70. Meron tayo dito nakitang isang bayang. Ayan o, nagapa libot-libot lang sa atin. Napakaganda talaga ng spot na ito mga sir. Napakalinaw ng tubig. Sana naman ay marami tayong makitang isda dito. Ayun, meron tayong nakitang isang manitis mga sir. Yun! Meron na tayong huli, isang manitis. Ayan, kita nyo yan. Ganyan yung mga klase ng mga isda dito. Kapag hindi itiman, manitis yung nagapakita dito mga sir. Ayos! Next target natin, isa na namang manitis. Ayun! Medyo malalim yung spot natin ngayon kasi high tide. Kaya ayan, medyo matagal-tagal tayong umutlaw. Kasi dito kami sa isla ng Gaspar. Napakalalim kapag taib. Ayan o, ito yata yung balata na mamahalin. Ayan o, isang sunfish or sea cucumber. Ayan o, dumidikit sa kamay yun, yung kulay puti na yan, kaya hindi natin yan tinagalan ng hawak. At meron pala dun sa bandang itaas niya lang na nakatingin na itiman o labahita pala. Ayan, ayos. Kahit na papaano meron tayong nahuhuli. Ayun na naman o, manitis na naman. Bakit kaya mailap yung manitis dito? Ayan o, tinamaan din natin. Medyo daplis pa, kunti na lang, kundi makakawala yan. Napakasarap mamana mga sir, lalong lalo na kung matagal kang hindi namana. Sabik na sabik ka talagang mamana. Ayun o, isang palasingsingan. Alam nyo ba kung bakit palasingsingan? Kasi yung buntot niyan may kulay dilaw na parang singsing dun sa nililiitan ng kanyang buntot. Ayun o, kita nyo yun. Kaya ang tawag dyan, palasingsingan. Syempre, yung tawag sa isda nakadepende lang yan sa itsura nya at sa mga kinagawi ang tawag. Ayan o, isa na namang manitis yung ating nakitang nakadungaw pa. Ayan o, tinamaan natin. Hindi halata na malaki yung mga isda dito kasi tayo ay hindi pa nakaabot dun sa pinakang ilalim. Hindi tayo nakasagad sa ilalim kasi malalim. Ayan o, malaki-laki ang manitis na yan. Ayos. Kailangan nating humuli ng pang-ulam. Kung hindi tayo swertehin, ay baka makabenta pa tayo kung swertehin pala. Ayos na mga sir. Next target natin, isang itiman. Kapag lumalabas yung mga ganito, maramihan. Pero ngayon, siguro lalabas pa lang yan kasi yung sisid namin mga bandang alas 7, alas 8 ng gabi. Ito ay lumalabas kapag medyo sobrang taib na at medyo malakas-lakas yung agos. Medyo lumalabas na rin yung mga jellyfish, kaya kailangan natin nakahood palagi para hindi tayo tamaan. Ayan o, mga itiman talaga yung nagapakita. Marami pa rin ditong mga sea urchin o tuyum. Ayan, medyo malaki-laki at malapad na rin yung itiman na yan. Makapal yung balat nito mga sir at mga madam. Ayan, malalim talaga yung spot mga sir. Ayan o, hindi lang halata na malalim kasi napakalinaw ng tubig. Kahit na nasa ibabaw ka pa lang, kitang kita mo na ito, pusit. Ayan o, bihirang magpa video sa atin yung ganitong mga pusit.
Kasi kadalasan kapag binibidyohan ko yung mga ganitong mga pusit, nakakawala, biglang lumalangoy palayo sa atin. Kaya ito, natsambahan natin, hindi siya nakamalay, kaya yan, nahuli natin ang panus o pusit. Ayos na yun mga sir, kahit na madalang talaga yung labas, pero sulit na sulit pa rin kasi may nakikita pa rin tayong mga isda. Ito, itiman na naman, baka meron pa yan sa paligid, kaya tinitingnan natin. Ayan oh, yun, sapul. Ayan, ayos. Hindi talaga natin kayang isagad sa ilalim kasi napakalalim. Baka pumutok na yung eardrums natin dyan kapag tayo ay sumagad pa sa ilalim. Dito meron din nakasilip na itiman. Ayan oh, kita nyo yun? Yun. Hindi pa pala nagpakita. Ayun pala. Yun, tinamaan din. Ayos. Ito yung napakakapal ng balat mga sir. Yung kaliskis niya napakadikit sa kanyang balat. Ganun sa itiman, kaya mumurahin lang yung kilo ng mga ganyang isda dito sa amin, mga 80 hanggang 100. Ito talaga, ano kayang isda ito? Ito pala yung trumpet fish, yung tinatawag na trumpet fish. Ayan, ganito pala yung tunay na itsura ng trumpet fish. Ayan no, para siyang turutot. Yung isang trumpet fish pala na nakikita natin madalas ay cornet fish pala yung tawag doon. Uy, meron tayong nakita ditong ubod oh, yung eel. Ayan, nakawala pa sa atin ng ilang beses yan, kaya syempre natamaan na natin, nasugatan na rin natin, huhulihin na rin natin yan, sayang din yan. Ayun oh, nakawala na naman. Pero hindi natin yan tigilan. Ayun, siguro naka-4 na alpas yan sa atin hanggang sa nahuli na rin natin. Ayan, napakasarap daingin yan. Ibabad sa suka tapos ibilad hanggang matuyo siya. Ayan, daing na yun. Ayos, napaka okay na rin yung ating mga huli dahil mahaba-haba pa itong ating paninisid na ito. Enjoy po kayo sa inyong panonood. Ayan o, napakaganda nitong corals na ito. Ayan, anong tawag sa corals na ganito? Napakaganda mga sir, napakasarap sa paningin. Nag-i-enjoy ka na sa view, tapos nag-i-enjoy ka rin kapag nakahuli ka ng isda. Ayan o, manitis na naman yung napana natin dito. Kailangan lang natin talagang i-sure yung pagpana dito sa manitis na ito para hindi siya makalapit, hindi siya makawala, kasi madali lang malapit yung laman yan. Ano kayang isda itong next nating mapapana dito? Ayun, nakatago talaga yung manitis. Karamihan sa mga nakikita natin mga sir ay manitis, kaya kailangan nating sumilip sa mga ilalim talaga ng bato kasi nandun sila natatago. Yun o, isang tingin yung ating nakita dito. Ayan, habang tumatagal talaga mga sir yung mga isda, nawawala rin siguro sa season o kaya ay sa dami na rin ng namamana. Kaya habang tumatagal pakunti ng pakunti yung mga isda, kaya minsan pag no choice ka, pumapana ka na rin ng maliit, pero pwede naman na, hindi naman yung sobrang liliit kasi pwede pang lumaki yun. Ayan no, manitis. Kaya sana doon sa mga espero natin, na kapwa espero natin dyan, kapag sobrang liit pa, huwag muna nating hulihin. Ayan o, kagaya nito. Yan, dahil wala na tayong mahuli, pinana na rin natin yung bayang kasi pwede na yung pang ulam. Malaki-laki na rin yan. Yan o, meron dito nakadikdik sa bato na kanuping. Ayan o, kita nyo yan. Ayos mga sir.
napaka dalang man ng isda, ay meron din tayong nahuhuli. Itong spot kasi na ito mga sir ay araw-gabi maraming namamana kasi nga dito nila alam na maraming isda. Kaya ganon ang nangyayari. Minsan nawawalan din ang labas ng isda. Ayan, meron tayong dinakot dito na talupak. Alam nyo ba kung bakit talupak? Kasi yung balat niyan inaalis o tinatalupan, kaya talupak yung tawag namin. Ayan, taguan ni Nemo ya. Si anemone. Ayan ayos mga sir. Napakarami nating nakikitang magaganda dito sa ilalim ng dagat, kaya nakaka-relax din ang pagsisisid. Ayan isang itiman yung ating napana dito. Ayan malaki-laki na rin yun. Ito pa, anong isda kaya ito? Ayan, ito yung napakailap na isda mga sir. Grabe, ito yung uri ng lapu-lapu na talaga namang kapag nailawan mo lang ng konti, nako, magasuksok na agad sa kanyang bahaya niyan dun sa butas. Buti na lang yung buntot niya ang nakalabas, kaya hindi siya nakaligtas sa atin. Tinamaan natin at lumampas pa nga ito dun sa kabilang butas. Buti na lang nahila natin. Ayan, ayos na yan. Napakasarap ng sinabaw niyan kapag kinamatisan natin yan. Malinamnam ang laman, kaya napakamahal na isda. Ayan isang palasingsingan na naman yung ating napana dito. Alright, napakaganda pa rin ng mga corals dito. Kasi nga ito ay isang isla. Basta mga isla, kapag hindi yan na-overexploit ng mga mangingisda, ayan, maganda pa rin yung spot. At ito talaga, grabe, napagkamalan ko pang halaman kasi meron nakatayo dun sa kanyang ungos, yung mga galamay niya. Nag-iitsurang halaman, buti na lang gumalaw siya. Ayan. Kanina pa tayo naghahanap ng ganito, pero hindi naman tayo nawalan kasi nakakita pa rin tayo. Bandang tabi-tabi lang ito mga sir, hindi tayo makakita dun sa malalim. Buti na lang nakakita tayo dito sa bandang mababaw. Kaya ayan, napakabuenas natin, napakaswerte natin mga sir. Hindi tayo nasiro ngayon sa cuttlefish. At meron din tayong nakita ditong isang abalone o salindag o labis-labis. Ayan, napakasarap nitong univalve na ito. Ayan ayos. Uy, meron pang panus. Opposite. Yun, sapul. Itong panus na ito mga sir, kapag nakakapana talaga ako nito, para siyang eroplano na hinijack. Ayan, kasi umuusok yan pag tinamaan. Ayan, marami pa rin ditong mga sumbilang, mga iito o striped eel catfish. Okay, itong nakita natin dito. O yun merong ganutan o tagutungan o porcupine fish. Ayan, napakarami kasing tawag sa mga isda, kaya tawagin na natin kung anong tawag dito sa isdang ito. Hindi talaga tayo humuhuli ng ganyan kasi baka lumobo lang sa lagayan natin yan. Nakadikit kasi sa katawan yung lagayan natin. At ayan, meron ditong dalawang isda. Syempre ang apiliin natin dyan ay yung kanuping. Ayan ayos mga sir. At yan na yung ating huli. Ito na lahat yung huli natin mga sir. Ayos. Shout out tayo kay Masculados. God bless po sir sa inyong panonood. Ingat palagi. Kay Idol Larsky Hortelano, hindi nawawala sa ating mga videos, laging nanonood. Kay Hans Amazing, shout out po sa inyo. Ingat palagi. Kay Ma'am Lydia, kay Dennis de la Cruz from Naik Cavite, shout out po sa inyo. Salamat sa inyong panonood. At sana po ay abangan nyo pa yung aming mga panibagong uploads na susunod. At sana ay huwag kayong mawala at huwag nyong i-skip yung mga ads natin para may revenue naman tayo. Medyo matagal-tagal rin tayong hindi nakapag-upload, kaya salamat po sa inyong suporta sa aming YouTube channel. Magkita-kita ulit tayo sa next episode ng ating pamamana.